Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng palitaw na panghimagas. Kaya samahan nyo ako. Watch this! Magbubukas tayo ng kalahating kilo ng glutinous rice. Ilagay natin sa malaking mangkok. Ibuhos. Pagkatapos niyan, lalagyan natin siya ng butas sa gitna. Lagyan natin ng 1 to 2 cups of water sa 500 kilo ng glutinous rice. O pwede tansyahin. Yan. Pagkalagay, pwede na natin siyang i-mix. Yan. Haluin natin hanggang mag-incorporate yung kanyang water and glutinous powder. Kailangan natin mahalo ng mabuti para walang buo-buo. Favorite talaga ng mga clients ko itong palitaw. Hindi sila nagsasawa. Laging ito ang in-order nila, pang himagas. Siyempre, masarap nga naman. Mura pa. At kaaya-ayang kainin. Pwede rin siyang pang regalo o sa mga okasyon. Pwede rin siya ipamigay. After ng mahabang haluan, ayan, antayin natin mahalo lahat. Pag kulang pa yung tubig, pwede natin siyang dagdagan hanggang ayos ang kanyang texture. Ayan, di ba? After ilang hours, mahalo din natin. Joke, hindi ilang oras. Saglit lang naman. Ayan. Pagkatapos niyan, pwede natin siyang bilugin. Tinitimbang ko pala yan ng 25 grams kada isa. Then, makagawa natin siya ng 35 pieces sa half kilo ng glutinous rice. Maganda may timbangan para pare-pareho ang kanilang timbang. Di ba guys? Saglit lang naman natin gawin yung palitaw. Ayan, habang nagbibilog tayo, magpapa-order na agad tayo sa ating FB page. Bira lang ako magluto nito. Ayan, tapos na. After 30 minutes, meron na tayong palitaw. Isunod naman natin yung ating biniling half kilo na sesame seed. Isasangkutsa lang natin to hanggang maging kulay brown. Half kilo ang binili ko para pang madamihan. Pwede naman siya itabi pagkatapos gamitin. Ayan. Pag naamoy nyo na yung pagka-toasted niya at kulay brown na siya, ayan, pwede na siyang gamitin. Ayan, ganyang kulay. Dapat ang ating ma-achieve sa ating sesame seeds. Pwede na yan. Paghahaluin lang natin yung ating 1 cup sugar. Then, lalagyan natin siya ng 1/4 na sesame seeds na ating tinoasted kanina. Ganun lang po. Then, i-mix natin. Ayan. Ibuhos natin sa ating sugar. Then, mekos-mekos. Then, dyan, meron na tayo pang toppings ng ating palitaw. Kung magtatanong kayo bakit bilog yung ating palitaw, kasi ipaplat pa natin yan pagkasalang. Okay?
Ayan, nagpakulo na tayo ng tubig. Sabi ko nga sa inyo, pa-flat natin yung ating palitaw habang kumukulo na yung ating tubig. Diba guys? Malalaman yung luto na yung palitaw natin pag umangat yung ating palitaw. Yan, pwede na natin siya hanguin nun pag umangat na siya. Kailangan natin gumamit ng gloves para hindi dumikit sa ating kamay yung ating palitaw. Madali lang naman siya lutuin. Basta umangat siya, luto na yan. O, diba? Ganun lang kasimple guys. Kaya ano pang ginagawa nyo? Gawa na tayo ng palitaw. Make sure natin na naka-flat yung ating palitaw para madaling maluto. Yun. Ingat-ingat sa apoy at mainit. Yan. Pagkatapos maluto, ididip natin siya sa kinayod na niyog. Guys, pag bibili kayo ng niyog, pag palitaw, sasabihin nyo lang ay puti. Alam na nila yun. Yan. Meron akong container na 500. 10 pieces po ang laman niyan. Then, ang bentahan po natin is 100. Yan. Pwedeng nakaseparate yung toppings niyan at hindi nakalagay dyan sa tub. Yan. Yun yung ating pambenta. Meron tayong 10 pieces at meron din tayong 50 pieces. Ready na ating palitaw for sale. Yan. Yung ating ginawang 50 pieces. Then, yung ating ginawang 10 pieces. Yan po ang order for today. Yan. Lagyan natin ng sesame seed sa ibabaw. Yan. Pero wala pang sugar yan guys. Ang sugar niyan at yung may mix na sesame ay nakahiwalay po. Diba, itsura pa lang, yummy na. At napakadaling gawin. Ready na for sale. Yum, yum, yum. Ayusin muna natin yung kalap. And happy eating!